Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Friday. Tuluyan ang nakapasok sa loob ng PAR ang binabantayan nating bagyo sa silangan. Alamin natin kung may pagbabago ba sa kilos nito at yung isa pang bagyo na manggagaling sa kanluran. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, ang Tropical Storm Doming ay nakita sa layong 1,135 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at may bugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward ng mabagal. At dahil isa na itong organisadong tropical storm, dapat nating itong bantayan dahil may malinaw na potensyal itong lumakas pa habang nasa ibabaw ng Philippine Sea. Unahin natin ang mga lugar na mas direktang naaapektuhan ng southwesterly wind flow. Para sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sox-Sargen, Barm at Palawan, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa madaling paliwanag, hindi lang ito simpleng maulap na kalangitan o ambon. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods o landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa mga bahaging ito ng bansa, hindi dapat maliitin ang sitwasyon dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang pinakamalakas na ulan sa buong araw, sapat ang ilang oras ng matinding buhos para magdulot ng problema. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa trough ng tropical storm. Ibig sabihin, kahit hindi lahat ng bahagi ng Mindanao ay nasa ilalim ng mas direktang epekto ng southwesterly wind flow, ang trough ng tropical storm ay sapat para magdala ng malawak na kaulapan at pag-ulan sa maraming lugar. At dahil moderate hanggang minsan, ay heavy rains din ang pwedeng maranasan dito, may banta rin ng flash floods at landslides. Kaya para sa mga nasa iba pang bahagi ng Mindanao, mahalaga ring maging alerto lalo na kapag napapansin ng tuloy-tuloy ang buhos, dumadalas ang pagkulog at hindi agad gumagaan ang kalangitan. Hindi kailangang direktang nasa ibabaw ng bansa ang sentro ng bagyo para maramdaman ang epekto ng trough nito. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms, meaning maraming lugar ang pwedeng magsimula ang araw na maaliwalas, may init at tila panatag ang lagay ng panahon. Pero habang tumatagal ang oras at mas umiinit ang paligid, tumataas din ang posibilidad ng pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng magdala ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan. Ang ibig sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto sa bawat bayan at lungsod. May mga lugar na mananatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang kalapit na bahagi naman ay pwedeng makaranas ng thunderstorm sa maikling panahon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa kanluran hanggang hilagang kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa extreme northern Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa hilagang kanluran, habang ang coastal waters ay nasa 0.6 hanggang 1.8 meters din. Sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, sa natitirang bahagi ng Visayas, at sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang hangin ay magmumula sa timog kanluran hanggang kanluran, at ang coastal waters ay slight to moderate na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa hilagang kanluran hanggang kanluran, at ang coastal waters ay nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi pa ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat sa buong bansa, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kahit hindi ganoon kataas ang alon sa pangkalahatang forecast, pwede pa ring magbago ang aktual na kondisyon sa dagat kapag may kasabay na thunderstorm o biglang pagbugso ng hangin sa lokal na lugar. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga gumagamit ng motorbangka at sa mga may planong bumiyahe sa karagatan, mahalagang maging mapagmatsyag at obserbahan hindi lang ang general forecast kundi pati ang aktual na lagay ng langit, hangin at alon bago bumiyahe.
lalo na sa extreme northern Luzon, kung saan posibleng mas lumakas ang epekto sa mga susunod na araw, makabubuting maging mas maingat habang lumilinaw ang forecast. Ngayon, pag-usapan naman natin ang general outlook para kay Tropical Storm Domeng. Ayon sa forecast, magpapatuloy itong kikilos pa north-northwestward ngayong araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos nito, sa nalalabing bahagi ng forecast period ay kikilos ito ng generally northwestward hanggang northward habang nasa ibabaw ng Philippine Sea, malayo sa mismong kalupaan ng Pilipinas, at inaasahang lalabas ng PAR sa Lunes, June 1. Mahalagang bahagi ito ng forecast dahil ipinapakita nitong kahit nakapasok na ang sistema sa PAR, nananatili pa ring mas nakikita ang pagdaan nito sa ibabaw ng dagat kaysa sa direktang pagtama sa kalupaan. Ayon pa sa forecast, magpapatuloy sa paglakas si Domeng at maaari itong umabot sa typhoon category pagsapit ng Sabado, May 30. Maaari pa nitong marating ang peak intensity nito sa pagitan ng Sabado at Linggo habang nasa ibabaw ng Philippine Sea. Pagkatapos nito, inaasahan naman itong unti-unting hihina. Malinaw itong mahalagang detalye dahil ipinapakita na hindi lang simpleng tropical storm ang binabantayan natin ngayon, kundi isang sistemang may kakayahang lumakas pa hanggang typhoon habang papalapit sa mas malapit na bahagi ng ating paligid. Kahit ganoon, malinaw pa rin sa forecast na less likely itong maglandfall sa bansa. Gayunman, bagamat less likely ang landfall, hindi pa rin pwedeng ipagsawalang bahala ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Ayon sa forecast, posible itong gumawa ng close approach sa extreme northern Luzon. Dahil sa eastward shift ng latest forecast track, mas bumababa ang posibilidad ng pag-hoist ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon, pero hindi pa rin ito tuluyang inaalis. Ibig sabihin, bagamat mas humihina ang tsansang direktang magkaroon ng mas malinaw na wind signal scenario sa hilagang bahagi ng Luzon, nananatili pa ring mahalaga ang pag-monitor dahil maaari pa ring magbago ang track sa mga susunod na update. Idinagdag pa rito na moderate to rough sea conditions ang maaaring maranasan sa mga seaboards ng extreme northern Luzon sa weekend at posible ring magtaas ng gale warning sa lugar na iyon. Isa pang napakahalagang bahagi ng forecast ay ang malinaw na posibilidad na palalakasin ni Domeng ang southwesterly wind flow simula sa Sabado. Ibig sabihin, kahit hindi direktang tumama sa kalupaan ng bagyo, pwede pa rin itong magkaroon ng malawak na epekto sa lagay ng panahon ng bansa sa pamamagitan ng paghila at pagpapalakas sa southwest monsoon. At kapag lumakas southwest monsoon, maaari itong magdulot ng mas madalas at mas malawak na pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na mas open sa hangin mula timog kanluran. Kaya sa ganitong setup, hindi lang ang eksaktong dinaanan ng sentro ng bagyo ang dapat bantayan, kundi pati ang mas malawak na epekto nito sa pag-ulan, sa dagat, at sa pangkalahatang lagay ng panahon. Bukod nga kay Domeng, ayon sa bagong tropical cyclone update, nasa moderate ang chance ng development ng isa pang bagyo na manggagaling sa kanluran kasabay ng southwest monsoon at nakikita na ito ay kikilos ng northwestern Luzon, Taiwan area. So ito yung nakikitang sistema na mataas ang chance maglandfall sa kalupaan ng bansa. At dahil kasabay nito ang southwest monsoon, malaking bahagi ng kanlurang Luzon ang posibleng maapektuhan ng mga pag-ulan sa unang linggo ng June. Kaya tayo ay patuloy na sumubaybay dito sa channel para sa mga susunod na updates.